You can call me Brenda. I'm 37 years old and a doctor sa isang ospital dito sa Kalakhang, Maynila. I'm actually a surgeon at sa profession ko nakilala ang mister kong si Roger. Isa siyang anesthesiologist. Madalas kaming magka-partner sa tuwing may mga operation sa ospital. Kaya masasabi mo ring madalas kaming magkasama. Sa 7 years naming magkasama bilang mag-asawa, ay hindi naman nagkulang sa akin ang mister ko. May 2 kaming anak at nag-aaral sa magandang paaralan. Ang mister ko naman kahit pabisi sa trabaho, ay hindi pa rin nakakalimutang lambingin ako. Kahit magkasama kami sa bahay, ay madalas pa rin niya akong batiin sa duty. Isorpresa ng yakap at halik. Wala na akong hahanapin pa at talagang maligaya na ako sa piling ng aking asawa. Pagdating naman sa kama, ay aktibo pa rin naman kami. Pero dahil na rin sa trabaho, ay hindi masasabing madalas na katulad ng dati. Nasanay na rin naman kami at nasasatisfy pa rin naman ako ng mister ko. Kahit daddy body na siya, ay malakas pa rin ang kanyang resistensya dahil madalas siyang mag-ehersisyo. Ganon rin naman ako. Hindi ko hinahayaang hindi maging fit ang katawan ko. Isa sa assets ko ang pagkakaroon ng magandang hubog, lalo na sa abdominal area. Kaya kahit sakto lang ang kalusugan ng hinaharap at likuran ko, talagang lumalabas raw ang pagkahad ko dahil sa hugis ng bewang ko, ang sabi ng mister ko. At minsan ay hindi ko rin naman naiiwasan ang magkaroon ng mga secret admirers. Hindi naman ako kagandahan, Diyos ko, pero ilang beses kong narinig na kamukha ko raw si Patricia Javier. Pero tinatawanan ko na lang. Nariyan ang may mag-iiwan ng message sa office ko. Flowers, gifts, at mga emails. Alam ko namang nasa ospital lang rin sila. Rare ang magkaroon ako ng manliligaw na pasyente or kasama ng pasyente. Pero dahil alam nilang may asawa na ako, tumitigil na rin sila. I'm very happy with my husband and I could not ask for more. Matapos ang isang matagal na operasyon, ay nagpasya ako at ang mister ko na magpahinga sandali sa lounge area ng surgical ward. Medyo kritikal ang pasyente at natapos na ang aming operasyon magagabi na. Sa pagod ay hindi ko na natanggal ang hairnet ko at nakaupo na lang ako sa brown na sofa at nakatitig sa TV pero hindi ko maintindihan ang palabas. Mukhang pagod na pagod ka, Han. Lumapit sa akin si Roger at may dalang bote ng iced tea. Umupo siya sa tabi ko at hinalikan pa ang noo kong pawisan. Umiti lang ako. Hindi ako gaanong makasagot. Ang sarap ipikit ng mga mata ko. Idinikit ko ang malamig na bote ng iced tea sa gilid ng noo ko. Thanks, Han. Sagot ko naman sa kanya. Masakit ba ulo mo, Han? Tanong niya. Ay, hindi naman pero stress lang ako sa OJT kanina. Ang tagal i-close ang ugat. Naku, hindi ko alam kung saan ba nag-aral ang batang yun. Ay, nagsimula na naman ang bibig ko. Pero wala Stress talaga ako. Pagpasensyahan mo na, Han. She's young at kakaunti pa lang ang experience niya. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan, di ba? You're just stressed out. Baka gusto mo munang magpahinga saglit sa office mo, Han. Siguro nga, Han. Hello po, Doc Roger. Kukunin ko lang po yung basura. Biglang nagsalita si Mando, ang janitor sa floor namin. Oh, ayan. Tamang-tama. Mando, halika rito at may kailangan ako sa'yo. Wika ni Roger at lumapit naman ang binata. Matipuno ang katawan nito at kayumanggi. Sakto lang din ang mukha niya kaso medyo maraming tagyawat. Sa trabaho ba naman niya ay talagang magkaka-pimples ka? Ano po yun, sir? Tanong niya. Han, itong si Mando pala magaling magmasahe. Why don't you let him give you a massage para naman ma-relax ang pakiramdam mo? Gulat ako sa mungkahi ni Roger.
Okay lang ako, Han. I can handle it naman eh. No, Han. I think you needed a good massage. Ikaw na lang magmasahe sa akin, Han. Han, parehas tayong pagod. Besides, magpapamassage rin ako kay Mando after mo. Okay lang ba yon, Mando? Okay lang po, Dok. Hindi pa naman po ako ganun kapagod. Nakita ko pang tiningnan ni Mando ang katawan ko. Okay, fine, pero Mando, mag-shower ka muna please. Medyo maasim na yung amoy mo eh. Hintayin kita dito, okay? Uwi ka ako kay Mando. Tumingin lang siya sa akin at nakangiti si Roger. Well, I don't wanna sugarcoat it. Yun naman talagang naamoy ko eh. Sige po doktora. Balik na lang po ako. Ramdam ko ang medyo nagihiyang boses ni Mando bago ito umalis. Ay, nagsisimula na naman ang pagiging masungit mo, Han, ah. Well, may naamoy naman talaga ako, Han. Ayoko namang mga misuka kami sa loob ng office ko, no? Okay. After 20 minutes, ay bumalik na si Mando. Naamoy ko pa ang cheap cologne nito. Hinayaan ko na lang at least mukhang mabango naman siya. Sinamahan ako ni Roger sa office ko at kasunod si Mando. 8 PM na pala at kailangan na rin naming mag-dinner. May isang maliit na bed ang gilid ng office ko. Inayos ko ang kortina para may kaunting takip. Umupo naman sa sofa sa gilid ng kortina ang mister ko at binuksan ang TV. May dala ka bang oil, Mando? Meron po. Efficacent oil nga lang po. Okay na yan. Sige, talikod ka muna, ha? Sinunod naman ito ni Mando. Sinabit ko ang white coat ko sa gilid ng upuan ko. Pati blouse ko, inalis ko na rin. Nakasuot pa ako ng palda at black stockings pero di ko na to tinanggal. Sumampa na ako sa kama at dumapa. Okay, Mando, I'm ready na. Likod lang po, doktora? Tanong niya. Isama mo na rin yung balikat at bato ko. Sige po. Kitang-kita ni Mando ang makinis na likuran ko. Naramdaman kong humaplos ang mainit na palad ni Mando sa ibabaw ng likod ko. Ikinalat muna ang oil sa balat ko at saka nagsimulang i-massage ang ibabaw ng likuran ko. Magaspang at medyo mabigat ang pagmasahe sa akin ni Mando. Hindi ko maiwasang mapahinga ng malalim. Masarap palang massage niya although untrained siya, pero namangha ako sa husay niya. Pumikit na lang ako and I let him do his thing. Doc, okay na po. Ang wika ni Mando. Ha? Tapos na? Nagulat ako. Parang ang bilis yata. Nakatulog po kasi kayo, Doc, kaya feel nyo sandali lang. Pero tapos na po. Kamusta po yung pakiramdam nyo? Dito ko naramdaman na medyo malamig ang likod ko. Ginahawa nga ang pakiramdam ko at medyo gumaan. Tumayo muna ako at tinakpan ko ang kalusugan ng harapan ko ng damit ko tsaka tiningnan ko si Roger. It seems nakatulog na pala siya sa sofa pero bukas pa rin ang TV. How long I was out? Tanong ko kay Mando. Po? Hindi naintindihan ni Mando ang tanong ko. I mean, gaano ako katagal nakatulog? Siguro po kalahating oras din po, Dok. Ramdam kong medyo mabigat at masakit ang mga binti ko. I guess I have time. Hindi na rin naman ako masyadong gutom. Well, Mando, pwede mo bang imasahe pa yung paa ko? Medyo masakit rin eh. Don't worry, bibigyan na lang kita later. Sensya na't naabala pa kita, ha? Okay lang po yun, Dok. Sanay naman po ako sa pagod. Okay, sige labas ka na muna, ha? Tanggalin ko lang yung stockings ko. Pumunta sa likod ng kortina si Mando at dito ko tinaas ang palda ko tsaka inalis ang stockings ko. Sinuot ko na ulit ang blouse ko at dumapa ako ulit sa higaan. I'm ready, Mando, ang sabi ko. Okay po, Doc. Sinimulan niyang lagyan na naman ng oil ang kaliwang paa ko kung saan siya nakapwesto rin. Piniga-piga niya ang paa ko at inunat-unat pa to.
Tulad ng kanina ay ramdam ko ang alapaap ng bawat haplos ng magaspang niyang mga kamay. Pumikit na lang ako ulit at ninamnam ang nakaka-relax na massage ni Mando sa paa ko. Hanggang sa hindi ko na lang namalayang umakyat na pala ang mga kamay niya sa bandang tuhod ko. Pero huminto siya nang marating sa dulo ng laylayan ng aking palda at bumaba ulit ito. Sumendo na naman ang kanyang trabaho sa paa ko. Narelax na naman ako sa pangyayari. Subalit medyo nagising ako nang unti-unting narating niya ang ilalim ng palda ko. Napabitiw ako ng maikling pigil na boses. Mundi ko nang sabihan huminto siya dahil medyo may pagkapangahas na ang kanyang ginagawa. Pero hinayaan ko naman din kasi hindi ko naman maitatangging nakakabuhay ng diwa ang dulot nito sa akin. Muli ay umakyat palalo ang paghaplos ni Mando. Dito na ako kinabahan. Ano ba to? Nasa bandang gitna ng hita ko ang naaabot niya. Mando, masyadong mataas na yata ang kamay mo. Ang wika ko. Sensya na po, Dok. At bigla siyang huminto at nagtagal siguro ng ilang minuto sa binti ko. Naramdaman ko siyang kumilos at lumapit banda sa bewang ko. Dahil nakatapa ako at nakarelax ang kamay ko sa gilid ng katawan ko, nagulat na lang ako nang idikit ni Mando ang harapan ng kanyang short sa akin. Kinagulat ko. Ang bilis nagtibok ng puso ko pero hinayaan ko pa rin siya. Hinahayaan ko siyang magpakasasa sa akin. At nasa likod lang ng kortina ang mister kong natutulog. Sinubukan ni Mando na abutin ang aking iniingatang bagay mula sa aking suot. Pero pumalag ako. Okay na yan, Mando. Doon ka naman sa kabila. Ang utos ko sa kanya. Medyo paus pa ang boses ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kinakabahan talaga ako. Dapat sana pinatigil ko na si Mando pero ano ba tong nasabi ko at inutusan ko pa siyang lumipat sa kabilang pa ako. Lumipat ng pwesto si Mando. Tulad ng nauna, dinikit niya ulit ang umbok sa kamay kong nasa gilid ng katawan ko. Hindi ko na napapansin ang kanyang pagmassage sa paa ko dahil nakafocus na ako sa kanya. Seriously, ang lakas ng loob ng batang to. His mid-20s if I guessed correctly. Nakasuot siya ng manipis na trouser kaya talagang dama ko ang bagay na yun. Medyo mabigat din pala ang kanyang hininga. Kinakabahan rin siya. Pero I don't know what really went inside my head pero bigla na lang akong napahaplos na rin sa kanyang harapan. I guess Mando got the hint na nag-iinit na ako. Wala na tong hiya-hiya at biglang ibinukas niya ang aking mga binti. Oh my, isa tong malaking pagkakamali. Bakit ko siya hinahayaang gawin ang mga bagay na to sa akin? Pero bakit parang gusto ko siyang pagbigyan? Maya-maya ay hindi ko na napigilan si Mando nang hawiin niya ang munting telang panloob ko at pumwesto sa aking harapan. Naramdaman ko na lang na binaba niya ang zipper ng trouser niya. Tumingin ako sa kanya. Nagkatitigan kami. Napakagatlabi ako sa kanya at ngumiti sa akin. Pumikit ako ulit at sa puntong yon ay hinayaan kong makuha niya ako ng buo. Habang ang mister ko ay nasa likod lang ng kortina at walang kaalam-alam sa milagrong nangyayari. Grabe, never in my dreams na bibigay ako sa isang janitor at masahista. Iniyakap ko ang mga binti ko sa likod ng bewang ni Mando. At sa puntong yun ay natamasa ko ang pag-iisa naming dalawa at halos mapasigaw ako sa sobrang alapaap na natamasa. Hinayaan ko siyang angkinin ako ng walang humpay at marahas. Napapaatras at abanti ako sa pwesto ko. Ikaw alam mong nasa likod lang ng kortina ang mister ko. Pabulong kong sabi sa kanya, pero di niya ako sinagot. Pinakita niya lang sa akin na lalo siyang nanggigil.
First time kong magtaksil sa aking mister at ayaw ko mang aminin ay mas nakalalamang talaga si Mando sa aking asawa. Bumaba ako ng higaan at sumulyap kay Roger. Naka-side position ito at nakatilikod sa amin. Tulog pa rin. Hindi ko na malayang lumapit na pala sa likod ko si Mando at muli akong niyakap at hinila. Mando, no! That's enough! Ang sexy niyo po, doktora. Matagal ko na pong pinapangarap na mangyari to. Bulong niya sa akin. No, we can't, Mando. You know I'm married. Subalit inangat niya pa rin ang suot ko para muli akong angkinin. Gusto kong pakawala ng aking boses na tila lulong na sa rurok pero hindi pwede. Magigising ang husband ko. Malalaman niyang pumatol ako sa janitor ng ospital. Napakagatlabi na lang ako, pero hindi ko iniiwasang mapapasigaw pala ako. Han? Shit, si Roger. Mabilis akong nag-ayos. Tumayo si Roger at tiningnan ako sa kortina. Pinagpawisan ako ng todo. Nginitian niya ako. Oh, tapos na pala kayo? My turn? Han, pwede mo ba akong ikuha muna ng bottle of water, please? Ito lang ang nasabi ko sa kanya. Blanco ang isipan ko. Okay, lumabas si Roger ng opisina ko. Nasa ground floor pa ng ospital ang food court. Hindi ko naisip pero napalabas ko ang mister ko. Iniiwan akong kasama si Manto. Tumingin ako sa kanya at hinila niya ako palapit sa kanya. At sa muling pagkakataon ay muli kaming tumugon sa isa't isa. Inihiga ko na ang ulo ko sa kama at talagang hinayaan ko siyang angkinin ako ng buo. For just one night, I let him do everything. Sinubukan niyang humalik sa akin pagkatapos pero pinigilan ko siya. My lips are for my husband, Mando. I think nakuha mo ng gusto mo. Hinayaan kitang makuha ko ngayong gabi, but this will be the last. Now, linisin mo na yung kalat natin, okay? Okay po, Doc. Inabutan kami ni Roger na nagmamap na si Mando sa floor. Nilinis ang bakas ng aming kasalanan. Ako naman ay nakaupo lang sa sofa at nanunood ng TV. Nakangiti si Roger nang ibigay sa akin ng tubig. Kumusta ang masasyan? Sabay halik niya sa noo ko. It was good. Sumulya pa ako kay Mando. Nakatalikod lang ito sa akin. Amando, maybe next time na ako magpamasahe ha? Ito pa daw, sensya na sa abala. Binigyan ng pera ni Roger si Mando. Naku sir, wag na po. Okay lang po. Tanggapin mo na Mando, you did good. Sabi ko naman sa kanya at dito na niya tinanggap ang pera. So, Han, shall we? Aya sa akin ni Roger para mag-dinner. Ngumiti ako at hinalagan ko siya sa labi. Hindi ko in-expect na magpapadala ako sa aking kahinaan. Pinagsisisihan ko ba to? I don't know. Nag-enjoy ako. Dapat ko bang ipagtapat sa husband ko ang nangyari? Siyempre hindi. But will it happen again? Hindi ko masasabi. I don't know what will happen next. But what I am sure of, I'm different now than I was before. Isang kakaibang uhaw ang nabuhay ngayon. You can call me Brenda. I'm 37 years old and a doctor sa isang ospital dito sa Kalakhang, Maynila. I'm actually a surgeon at sa profession ko nakilala ang mister kong si Roger. Isa siyang anesthesiologist. Madalas kaming magka-partner sa tuwing may mga operation sa ospital. Kaya masasabi mo ring madalas kaming magkasama. Sa 7 years naming magkasama bilang mag-asawa, ay hindi naman nagkulang sa akin ang mister ko. May 2 kaming anak at nag-aaral sa magandang paaralan. Ang mister ko naman kahit pabisi sa trabaho, ay hindi pa rin nakakalimutang lambingin ako. Kahit magkasama kami sa bahay, ay madalas pa rin niya akong batiin sa duty. Isorpresa ng yakap at halik. Wala na akong hahanapin pa at talagang maligaya na ako sa piling ng aking asawa. Pagdating naman sa kama, ay aktibo pa rin naman kami.
Pero dahil na rin sa trabaho, hindi masasabing madalas na katulad ng dati. Nasanay na rin naman kami at nasasatisfy pa rin naman ako ng mister ko. Kahit daddy body na siya, ay malakas pa rin ang kanyang resistensya dahil madalas siyang mag-ehersisyo. Ganon rin naman ako. Hindi ko hinahayaang hindi maging fit ang katawan ko. Isa sa assets ko ang pagkakaroon ng magandang hubog, lalo na sa abdominal area. Kaya kahit sakto lang ang kalusugan ng hinaharap at likuran ko, talagang lumalabas raw ang pagkahat ko dahil sa hugis ng bewang ko, ang sabi ng mister ko. At minsan ay hindi ko rin naman naiiwasan ang magkaroon ng mga secret admirers. Hindi naman ako kagandahan, Diyos ko, pero ilang beses kong narinig na kamukha ko raw si Patricia Javier. Pero tinatawanan ko na lang. Nariyan ang may mag-iiwan ng message sa office ko. Flowers, gifts, at mga emails. Alam ko namang nasa ospital lang rin sila. Rare ang magkaroon ako ng maliligaw na pasyente or kasama ng pasyente. Pero dahil alam nilang may asawa na ako, tumitigil na rin sila. I'm very happy with my husband and I could not ask for more. Matapos ang isang matagal na operasyon, ay nagpasya ako at ang mister ko na magpahinga sandali sa lounge area ng surgical ward. Medyo kritikal ang pasyente at natapos na ang aming operasyon maggagabi na. Sa pagod ay hindi ko na natanggal ang hairnet ko at nakaupo na lang ako sa brown na sofa at nakatitig sa TV pero hindi ko maintindihan ang palabas. Mukhang pagod na pagod ka, Han. Lumapit sa akin si Roger at may dalang bote ng iced tea. Umupo siya sa tabi ko at hinalikan pa ang noo kong pawisan. Gumiti lang ako. Hindi ako gaanong makasagot. Ang sarap ipikit ng mga mata ko. Idinikit ko ang malamig na bote ng iced tea sa gilid ng noo ko. Thanks, Han. Sagot ko naman sa kanya. Masakit ba ulo mo, Han? Tanong niya. Ay, hindi naman, pero stress lang ako sa OJT kanina. Ang tagal i-close ng ugat. Naku, hindi ko alam kung saan ba nag-aral ang batang yun. Ay, nagsimula na naman ang bibig ko. Pero wala Stress talaga ako. Pagpasensyahan mo na, Han. She's young at kakaunti pa lang ang experience niya. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan, di ba? You're just stressed out. Baka gusto mo muna magpahinga saglit sa office mo, Han. Siguro nga, Han. Hello po, Doc Roger. Kukunin ko lang po yung basura. Biglang nagsalita si Mando, ang janitor sa floor namin. Oh, ayan. Tamang-tama. Mando, halika rito at may kailangan ako sa'yo. Wika ni Roger at lumapit naman ang binata. Matipuno ang katawan nito at kayumanggi. Sakto lang din ang mukha niya kaso medyo maraming tagyawat. Sa trabaho ba naman niya ay talagang magkaka-pimples ka? Ano po yun, sir? Tanong niya. Han, itong si Mando pala magaling magmasahe. Why don't you let him give you a massage para naman ma-relax ang pakiramdam mo? Gulat ako sa mungkahi ni Roger. Okay lang ako, Han. I can handle it naman No, Han. I think you needed a good massage. Ikaw na lang magmasahe sa akin, Han. Han, parehas tayong pagod. Besides, magpapamassage rin ako kay Mando after mo. Okay lang ba yon, Mando? Okay lang po, Doc. Hindi pa naman po ako ganun kapagod. Nakita ko pang tiningnan ni Mando ang katawan ko. Okay, fine, pero Mando, mag-shower ka muna please. Medyo maasim na yung amoy mo Hintayin kita dito, okay? Wika ako kay Mando. Tumingin lang siya sa akin at nakangiti si Roger. Well, I don't wanna sugarcoat it. Yun naman talagang naamoy ko Sige po, doktora. Balik na lang po ako. Ramdam ko ang medyo nahihiyang boses ni Mando bago ito umalis. Ay, nagsisimula na naman ang pagiging masungit mo, Han, Well, may naamoy naman talaga ako, Han.
Ayoko namang mga misuka kami sa loob ng office ko, no? Okay. After 20 minutes, ay bumalik na si Mando. Naamoy ko pa ang cheap cologne nito. Hinayaan ko na lang at least mukhang mabango naman siya. Sinamahan ako ni Roger sa office ko at kasunod si Mando. 8 PM na pala at kailangan na rin naming mag-dinner. May isang maliit na bed ang gilid ng office ko. Inayos ko ang kortina para may kaunting takip. Umupo naman sa sofa sa gilid ng kortina ang mister ko at binuksan ang TV. May dala ka bang oil, Mando? Meron po. Efficacent oil nga lang po. Okay na yan. Sige, talikod ka muna, ha? Sinunod naman ito ni Mando. Sinabit ko ang white coat ko sa gilid ng upuan ko. Pati blouse ko, inalis ko na rin. Nakasuot pa ako ng palda at black stockings pero di ko na to tinanggal. Sumampa na ako sa kama at dumapa. Okay, Mando, I'm ready na. Likod lang po, doktora? Tanong niya. Isama mo na rin yung balikat at bato ko. Sige po. Kitang-kita ni Mando ang makinis na likuran ko. Naramdaman kong humaplos ang mainit na palad ni Mando sa ibabaw ng likod ko. Ikinalat muna ang oil sa balat ko at saka nagsimulang i-massage ang ibabaw ng likuran ko. Magaspang at medyo mabigat ang pagmasahe sa akin ni Mando. Hindi ko maiwasang mapahinga ng malalim. Masarap palang massage niya although untrained siya, pero namangha ako sa husay niya. Pumikit na lang ako and I let him do his thing. Doc, okay na po. Ang wika ni Mando. Ha? Tapos na? Nagulat ako. Parang ang bilis yata. Nakatulog po kasi kayo, Doc, kaya feel nyo sandali lang. Pero tapos na po. Kumusta po yung pakiramdam nyo? Dito ko naramdaman na medyo malamig ang likod ko. Ginahawa nga ang pakiramdam ko at medyo gumaan. Tumayo muna ako at tinakpan ko ang kalusugan ng harapan ko, ng damit ko, tsaka tiningnan ko si Roger. It seems nakatulog na pala siya sa sofa pero bukas pa rin ang TV. How long I was out? Tanong ko kay Mando. Po? Hindi naintindihan ni Mando ang tanong ko. I mean, gaano ako katagal nakatulog? Siguro po kalahating oras din po, Dok. Ramdam kong medyo mabigat at masakit ang mga binti ko. I guess I have time. Hindi na rin naman ako masyadong gutom. Well, Mando, pwede mo bang imasahe pa yung paa ko? Medyo masakit rin eh. Don't worry, bibigyan na lang kita later. Sensya na't naabala pa kita, ha? Okay lang po yun, Dok. Sanay naman po ako sa pagod. Okay, sige, labas ka na muna, ha? Tanggalin ko lang yung stockings ko. Pumunta sa likod ng kortina si Mando at dito ko tinaas ang palda ko tsaka inalis ang stockings ko. Sinuot ko na ulit ang blouse ko at dumapa ako ulit sa higaan. I'm ready, Mando, ang sabi ko. Okay po, Doc. Sinimulan niyang lagyan na naman ng oil ang kaliwang paa ko kung saan siya nakapwesto rin. Piniga-piga niya ang paa ko at inunat-unat pa to. Tulad ng kanina ay ramdam ko ang alapaap ng bawat haplos ng magaspang niyang mga kamay. Pumikit na lang ako ulit at ninamnam ang nakaka-relax na massage ni Mando sa paa ko. Hanggang sa hindi ko na lang namalayang umakyat na pala ang mga kamay niya sa bandang tuhod ko. Pero huminto siya nang makarating sa dulo ng laylayan ng aking palda at bumaba ulit ito. Sumendo na naman ang kanyang trabaho sa paa ko. Narelax na naman ako sa pangyayari. Subalit medyo nagising ako nang unti-unting narating niya ang ilalim ng palda ko. Napabitiw ako ng maikling pigil na boses. Munti ko nang sabihan huminto siya dahil medyo may pagkapangahas na ang kanyang ginagawa. Pero hinayaan ko naman din kasi hindi ko naman maitatangking nakakabuhay ng diwa ang dulot nito sa akin. Muli ay umakyat palalo ang paghaplos ni Mando.
Dito na ako kinabahan. Ano ba to? Nasa bandang gitna ng hita ko ang naaabot niya. Mando, masyadong mataas na yata ang kamay mo. Ang wika ko. Sensya na po, Dok. At bigla siyang huminto at nagtagal siguro ng ilang minuto sa binti ko. Naramdaman ko siyang kumilos at lumapit banda sa bewang ko. Dahil nakatapa ako at nakarelax ang kamay ko sa gilid ng katawan ko, nagulat na lang ako nang idikit ni Mando ang harapan ng kanyang short sa akin. Kinagulat ko. Ang bilis nagtibok ng puso ko pero hinayaan ko pa rin siya. Hinahayaan ko siyang magpakasasa sa akin. At nasa likod lang ng kortina ang mister kong natutulog. Sinubukan ni Mando na abutin ang aking iniingatang bagay mula sa aking suot. Pero pumalag ako. Okay na yan, Mando. Doon ka naman sa kabila. Ang utos ko sa kanya. Medyo paus pa ang boses ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kinakabahan talaga ako. Dapat sana pinatigil ko na si Mando pero ano ba tong nasabi ko at inutusan ko pa siyang lumipat sa kabilang pa ako. Lumipat ng pwesto si Mando. Tulad ng nauna, dinikit niya ulit ang umbok sa kamay kong nasa gilid ng katawan ko. Hindi ko na napapansin ang kanyang pagmassage sa paa ko dahil nakafocus na ako sa kanya. Seriously, ang lakas ng loob ng batang to. His mid-20s if I guessed correctly. Nakasuot siya ng manipis na trouser kaya talagang dama ko ang bagay na yun. Medyo mabigat din pala ang kanyang hininga. Kinakabahan rin siya. Pero I don't know what really went inside